Ating napag-usapan nitong buwan lamang na nagpunta ang delegasyon ng Philippine Army sa South Korea upang tignan ang mga bagong gawang weapon system ng bansa at isa na nga sa bumungad sa ating mga opisyalis doon ay ang K239 Chunmo Multiple Launch Rocket System na nitong 2015 lang din pumasok sa serbisyo at isa sa malalakas na armas na gawa ng South Korea. In-offer ito ng Hanwha Aerospace para sa ating bansa sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program at kasama din sa kanilang ino-offer ang kanilang dinidevelop na CTM-ASBM na isang anti-ship ballistic missile na magiging sagot ng bansa sa mga banta sa West Philippine Sea. Maliban sa K239 Chunmo, ipinakita din sa Philippine Army doon ang isang maliit na bersyon ng Chunmo na kung tawagin ay HPMRL na kung saan sa aking opinyon ay magiging mabango para sa ating hukbong sandatahan dahil kasya ito sa C-130 Hercules ng Philippine Air Force at inaasahang mas mababa din ang presyo nito. Malaki talaga ang advantage ng Korean defense companies kumpara sa ibang bansa na nag-offer sa AFP Modernization Program dahil na rin malayo talaga ang presyo ng kanilang mga armas na kung saan di hamak na mas mababa ang presyo ng kanilang mga offer at magkaparehas lang din naman ang kalidad kaya mapapansin na puro South Korean made weapons ang kinukuha ng ating bansa. Ilang halimbawa na lang nito ay sa fighter jet project ng Philippine Air Force na kung saan pinag-uusapan na ang kontrata sa ngayon para sa 12 KF-21 Boramae fighter jets na gawa ng Korean Aerospace Industries at pati na rin sa Philippine Navy na kung saan malapit na rin pirmahan ang kontrata para sa karagdagang 2 Miguel Malvar frigates na gawa naman ng Hyundai Heavy Industries. Ngunit sa bagong balita na ating nakalap, mukhang mauungusan na ito ng Lockheed Martin na isang defense company ng Estados Unidos matapos sinabi ng Max Defense na gustong kunin ng Pilipinas ang M142 HIMARS na isang multiple launch rocket system ng Amerika at kukuha umano ng budget ang bansa mula sa Estados Unidos sa pamamagitan ng US Foreign Military Financing sa ilalim ng Security Assistance Roadmap. Ang ibig sabihin nito ay pupondohan ng Amerika ang pagbili ng Philippine Army ng mga M142 HIMARS mula sa Lockheed Martin at hindi natin alam sa ngayon kung pagpapautang ba ang foreign military assistance na ito o hindi kaya ibibigay na lang ng Amerika, ngunit importante dito ay dapat nang matuloy ang proyekto. Bawat isang HIMARS launcher ay may presyo ng nasa $35 million o nasa 2 billion pesos. Ngunit kasama na dito ang mga rockets at missiles na binabala sa mga launchers, pati na rin ang maintenance support para sa mga HIMARS upang masiguradong nasa top condition palagi ang weapon system. Matagal na talagang gustong bilhin ito ng Philippine Army, ngunit hindi lang matuloy-tuloy dahil wala din naman silang budget at prioridad sa AFP Modernization Program ang pagbili ng mga warships para sa Philippine Army, pati na rin mga aircraft at helicopters ng Philippine Air Force, kaya kakaunti lang ang project ng Philippine Army. Ngunit dahil sagot na rin naman ng Amerika ang gastos para sa pagbili ng HIMARS, umaasa tayong bibilhin na ito ng ating bansa sa lalong madaling panahon dahil magagamit din ito sa pagdepensa ng West Philippine Sea. Subok na rin ang mga HIMARS na kung saan nagpabagal ng opensiba ng Russian forces at in-demand din talaga ang weapon system na ito dahil sunod-sunod na bansa ang nag-order ng naturang armas na nagpapakita na isa itong magandang produkto. May range ang missiles ng HIMARS na umaabot sa 290 kilometers at may bago silang missile na kung tawagin ay PrSM o Precision Strike Missile na kung saan may range ng nasa 500 kilometers, ngunit nagdadalawang isip tayo kung ibibenta ba ito ng Amerika. Kasya din ang mga HIMARS sa C-130 Hercules ng Philippine Air Force, kaya madali lang itong ilipat kahit saang parte ng Pilipinas, hindi katulad sa mga K239 Chunmo na hindi kayang isakay sa eroplano dahil sa laki nito at may bigat itong umaabot sa 31 tons na doble ang bigat kumpara sa mga M142 HIMARS.
Sa ngayon, hintayin na lang natin kung kailan magkakapirmahan ng kontrata at umaasa tayong mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Samantalang sa isa pang balita, sinasabing hinahanda na ng bansang India ang pangatlo at panghuling delivery ng mga BrahMos anti-ship missile system para sa ating bansa na kung saan in-order para sa ating Philippine Marines at makukumpleto na sa wakas ang missile system matapos pirma ng kontrata noong taong 2022. Nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 18.9 billion pesos at tinatarget din ng Philippine Army na bumili ng BrahMos missile at kasalukuyan na umano silang nakikipagnegosasyon sa bansang India dahil gusto ng Army na makatulong din sa coastal defense ng bansa at hindi lang sila pang internal defense o laban sa lokal na rebelde. Wala pa tayong impormasyon kung magkano ang kanilang budget at kung iilan ang kanilang bibilhin, ngunit pareho lamang na 290 kilometers ang range ng mga missile dahil ito ang maximum na range sa export version ng BrahMos at sapat na rin ito bilang pangdepensa sa West Philippine Sea.